Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 276. Si Patrick Ivory ay malinaw na nawala ang kanyang pasensya, ang kanyang napakalawak na lakas ng panloob na sumusuporta sa kanya, inilagay siya sa isang hindi magagapi na posisyon. Isang ipo-ipo ang nabuo sa paligid niya, na may napakalaking alon ng enerhiya na nagdala ng mapangwasak na kapangyarihan. Nagsimulang umikot ang ulo ng dragon sa kanyang kamao. Ang noo ni Bobby Aguilar ay natatakpan ng manipis na pawis, at ang kanyang mukha ay lalong sumama. Sa estado ngayon ni Bobby, imposibleng makayanan niya ang suntok na ito. Patrick Ivory, tumigil ka. Sigaw ni Adonis Williams. Malamig na sinulyapan ni Patrick si Adonis Williams at sinabing, "Matanda, pagkatapos kong patayin si Bobby Aguilar, susunod ka na." Dahil nakakuha na siya ng reputasyon bilang master killer, nagpa siya si Patrick na tanggalin ang maskara, handang lumaban ngayon o hindi. Patrick Ivory, hindi kita hahayaang magtagumpay. Humakbang si Adonis Williams, at mabilis na pumutok ang kanyang aura. Ignorante. Ngumisi si Patrick at agad na sinuntok. Hindi nang ahas na maging pabaya si Adonis Williams at nagmamadaling ginamit ang kanyang Absolute Beginning Sacred Fist para kontrahin ang suntok. Boom! Ang kapangyarihan ng Absolute Beginning Sacred Fist ay lampas sa imahinasyon, ngunit ang dalawang panig ay pantay na tugma. Matandang hayop, ang lakas ng loob mong hamarang sa aking daan. Hindi kita papakawalan. Napaungol si Patrick sa galit. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, at biglang ipinakita ang parehong pamamaraan, Absolute Beginning Sacred. Ang dalawang panig ay nasangkot sa isang matinding banggaan, na may mga pagsabog ng dumadagandong na tunog na umaalingaw sa kalangitan. Ang matandang Adonis Williams ay tila nahihirapan, ngunit buong lakas niyang lumaban sa pagtatangkang pigilan si Patrick. Ang mahaba at matagal na labanan ay nagpagalit kay Patrick. "Old beast, you really do have some skills," sabi ni Patrick na may malamig na mukha. Bagamat nalampasan na niya si Adonis Williams ng 3 maliliit na kaharian, hindi pa rin siya mapatay ni Patrick sa maikling panahon. Hingal na hingal si Adonis Williams, malamig na sinabi, "Pwede ka pa ring huminto, may oras pa." Ha. Adonis Williams, tumigil ka sa pangangarap. Ngayon, mamamatay kayong lahat. Tawa ng tawa si Patrick. Si Adonis Williams ay may hitsura ng kawalan ng pag-asa, at ang kanyang kondisyon ay mabilis na lumalala. Habang nag-aalangan si Adonis Williams, biglang ginamit ni Patrick ang shrinkang ground into an inch para lampasan siya, at diretsyong tinungo si Bobby Aguilar. "Gusto kong makita kung paano ka makatakas." Si Patrick ay sumigaw, ang kanyang mga kamay ay hawak ang ganap na panimulang sagradong kamao. Nakasilaw na liwanag ang nakabulag sa mga mata. Lumiit ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar, ngunit huli na para makaiwas. Patrick Ivory, tumigil ka. Desperadong umungol si Adonis Williams, ngunit hindi siya pinansin ni Patrick. Boom! Ang lakas ng suntok na ito ay parang talon, na bumubuhos sa katawan ni Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Ang mga mag-aaral ni Adonis Williams ay lumiit, at siya ay galit na galit. Tila naglight din ang mga mata ni Edward Green, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nang mawala ang liwanag, bumagsak si Bobby Aguilar sa lupa, damaloy ang dugo sa buong katawan niya. Ang kanyang laman ay halos magwatak-watak, na may maraming mga bitek na makikita sa lahat ng dako. Ang mga kumikinang na puting buto ay nakalantad sa hangin, na tila lubhang nakakatakot. Nagpumiglas si Adonis Williams na abutin si Bobby Aguilar, pinatayo siya at masakit na sinabing, "Bobby, hindi ka mamamatay." Ngunit walang tugon si Bobby, nakahiga sa lupa. Ang kanyang mahinang hininga ay tila malapit nang maglaho anumang oras. Patrick Ivory, hayop ka. Duguan ang mga mata ni Adonis Williams, puno ng mamamatay tao na espiritu. Gayunpaman, walang pakialam si Patrick. Malamig siyang tumawa at sinabing, "Matanda, pagkatapos kong patayin si Bobby Aguilar, susunod ka na." Pagkasabi nito ay dahan-daang itinaas ni Patrick ang kanyang mga kamay, nag-concentrate ng kanyang enerhiya. Isang malaking palad ang biglang lumitaw sa itaas ni Bobby Aguilar.
Sa sigaw ni Patrick, marahas na hinampas ng palad si Bobby Aguilar. Bitik. Ang lupa sa ilalim ni Bobby Aguilar ay gumuho. Isang napakalaking palm print ang lumitaw sa harap ng lahat. Gayunpaman, ang katawan ni Bobby ay sumasailalim pa rin sa isang napakalaking epekto, na nag-iwan sa kanya ng tuluyang pumangit. Ha. Hindi napigilan ni Patrick Ivory na ipakita ang isang matagumpay na ngiti. Sinubukan niyang damahin ang hininga ni Bobby, ngunit nalaman niyang buhay pa si Bobby. Ha! Nagsalubong ang kilay ni Patrick. Hindi ito dapat. Sa ilalim ng welga na ito, si Bobby ay dapat na walang alinlangan na patay na. Isa ka talagang matibay na ipis. Pang-iinis ni Patrick. Itinaas niya ang kanyang palad, at mga putok ng inner strength, na parang mga shell, na walang tigil na pumutok sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Bobby. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng bang habang walang tigil ang pagkabasag ng katawan ni Bobby. Gayunpaman, labis ang inis ni Patrick, hindi pa rin patay si Bobby. What the hell is going on? Si Patrick ay hindi nang ahas na huminto sa kanyang pag-atake, patuloy na binobomba si Bobby. Sa pagkakataong iyon, biglang kumislap ang katawan ni Bobby sa mahinang kislap ng liwanag. Ang liwanag na ito ay malapit na damaykit sa katawan ni Bobby, na bumabalot dito. Ha! Ano ang nangyayari? Hindi napigilan ni Patrick na sumimangot. Maging si Adonis Williams ay medyo naguguluhan. Matapos lumitaw ang liwanag na ito, nagsimulang gumaling ang katawan ni Bobby. Rumble. Habang naguguluhan ang lahat, biglang napuno ng maitim na ulap ang kalangitan. Sa loob ng maitim na ulap, naglamig ang kidlat. Uulan ba? Tumangala si Patrick sa langit, nakasimangot. Sa sandaling iyon, biglang sumili ang aura ng takot sa katawan ni Bobby. Ito ay makalangit na kapigatian. Si Adonis Williams ang unang nag-react. Tumangala siya sa parang ahas na kidlat sa madilim na ulap, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Si Bobby ba ay talagang sumisira sa sandaling ito? At dumating ba ang unang makalangit na kapigatian? Langit na kapigatian. Hindi maiwasang magbago ang mukha ni Patrick. Narating lamang niya ang Master Realm at nahaharap na siya sa makalangit na kapigatian. Napakalaking henyo ba ang binatang ito? Hindi, kailangan ko siyang patayin ng mabilis. Naningkit ang mga mata ni Patrick habang mabilis na sumugod kay Bobby. Bitik. Gayunpaman, nang hahawakan na ni Patrick si Bobby, bumagsak ang isang mahinang kulog. Dahil sa kapangyarihan mula sa langit, natakot ang mukha ni Patrick, at nagmamadali siyang umiwas sa gilid. Kung ang makalangit na kapighatsang ito ay sasapit sa akin, ako ay malubha na masasaktan, kung hindi patay. Sumeryoso ang mukha ni Patrick. Bitik. Isa pang thunderbolt ang bumagsak, na tumama sa katawan ni Bobby. Nakahiga si Bobby sa lupa, hindi kumikibo, hinahayaan ang makalangit na kapigatian na tumama sa kanyang katawan. Kahit na hindi ako kumilos, ang makalangit na kapigatian na ito ay sapat na upang kitilin ang kanyang buhay. Nang makita ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian, hindi mapigilan ni Patrick na mapangiti. Medyo hindi mapalagay si Adonis Williams sa kanyang puso. Hindi pa niya nakita ang gayong sukat ng makalangit na kapigatian bago. At dahil nawalan na ng malay si Bobby, paano niya malalabanan ang makalangit na kapighatsang ito? Sinubukan niyang damahin ang hininga ni Bobby at alam niyang bagaman mahina ang hininga ni Bobby, hindi siya patay. Rumble. Sa madilim na ulap ng langit, tila ang susunod na makalangit na kapigatian ay namumuo. Nagliwanag ang buong kalangitan, naging asul pa ang madilim na ulap. Walang sino man ang makatiis sa makalangit na kapigatian ng kapangyarihang ito. Walang humpay ng inisyon ni Patrick. Bitik. Sa wakas, ang matagal nang namumuong makalangit na kapigatian ay nahulog sa sandaling ito. Sa isang iglap, halos maging dagat ng kidlat ang paligid ni Bobby. Tuloy-tuloy ang mga tunog ng sit-sit, at ang nakakatakot na pagpigil ay nagpapigil sa mga tao. Kabanata 297. Malapit nang lamunin ng bagyong ito si Bobby Aguilar. Nang makita ang nakakakilabot na eksenang ito, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Sinusubukan itong patayin si Bobby Aguilar, hindi ba?
Sumeryoso ang mukha ni Adonis Williams. Sa hindi kalayuan, humagalpak ng tawa si Patrick Ivory at sinabing, imposibleng mabuhay sa ilalim ng makalangit na kapighatyang ito. At saka, si Bobby Aguilar ay nasugatan ng husto, walang duda na mamamatay siya. Nanatiling tahimik ang lahat, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Sa anino, si Chaim Tate ay palihim ding nagmamasid. Siguradong patay na si Bobby Aguilar. Malamig na sabi ni Chaim Tate. Kung namatay si Bobby Aguilar, hindi na kailangang ibigay ni Chaim Tate ang mga halamang gamot. Tara na. Walang sino man ang makaliligtas sa ilalim ng makalangit na kapighatyang ito. Casual na mungkahi ni Chaim Tate habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa larangan ng digmaan, tumingin ang mga mata ni Patrick Ivory kay Adonis Williams. May malakas na espiritong mamamatay tao na nagmumula sa kanya, at itinuro ito ng diretso kay Adonis Williams. Matanda, ikaw na ngayon. Ngumisi si Patrick Ivory. Nanatiling kalmado ang mukha ni Adonis Williams habang nakatingin kay Patrick Ivory at dahan-dahang sinabi, kahit hindi ka kumilos, hindi ako mabubuhay sa mundong ito. Halika. Ngumisi si Patrick Ivory, mabuti naman, matanda. Pagkatapos kitang patayin, gagawa ako ng lapida bilang pag-alaala sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, lumakas ang aura ni Patrick Ivory, at agad niyang sinisingil si Adonis Williams. Si Adonis Williams ay hindi nang ahas na maantala at sinalubong ang pag-atake na may katulad na hakbang. Ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa gitna ng hangin, na may mga pasulpot-sulpot na pagsabog na narinig. Si Edward Green ay tila labis na nababalisa, ngunit sa ilalim ng mga sitwasyong ito, wala siyang maitutulong. Ginoo Aguilar, kailangan mong kumapit, tumingin si Edward Green sa direksyon ni Bobby Aguilar at hindi napigilan ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Sa loob ng bagyo, halos masunog ang katawan ni Bobby Aguilar, naging ganap na itim. Maging ang kanyang mga buto ay unti-unting nadudurog. Hindi pa tuluyang nawala ang kamalayan ni Bobby Aguilar. Sa isip niya, may kislap pa rin ng liwanag. Dahil sa dobleng sakit na ito, halos hindi makayanan ni Bobby Aguilar. News stories at novel.com. Ang gintong liwanag sa kanyang isipan ay unti-unting lumalabo. Hindi. Kung magpapatuloy ito, mamamatay talaga ako sa makalangit na kapigatian na ito. Naisip ni Bobby Aguilar sa paghihirap. Ang kidlat ay tumama patungo sa kanyang banal na kamalayan at ang magkasunod na pagsabog ng sakit ay tila sisabog ang ulo ni Bobby Aguilar. Hinding-hindi ako pwedeng mamatay dito. Umupo si Bobby Aguilar gamit ang dalawang paa, ang imahe ni Emily Taylor ay kumikislap sa kanyang isipan. Ang malakas na kalooban na ito ay tila nagdala kay Bobby Aguilar ng sukat ng lakas. Matyaga niyang tiniis ang makalangit na kapigatian, naghihintay na mawala ang bagyo. Sa kalagitnaan ng hangin, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa pagitan nina Adonis Williams at Patrick Ivory. Ang magkabilang panig ay isinugal ang lahat sa desperadong pagtatangka na patayin ang isa. Matanda, mayroon kang ilang mga kasanayan, malamig na sabi ni Patrick Ivory. Sa wakas, nagkaroon ng maikling sandali si Adonis Williams para makahinga. Kung titingnan ang kanyang kalagayan, hindi ito maganda. Mukhang tumanda na siya. Patrick Ivory, noon dapat hinayaan kitang mamatay sa kalsada, bulag talaga ako. Namutla ang tumatandang mukha ni Adonis Williams. But Patrick Ivory was completely ungrateful and sneered, is there any point in saying this now? Ngayon ay determinado akong patayin ka. Halika at harapin ang iyong kapalaran. Ang ikalawang round ng pag-atake mula sa magkabilang panig ay sumabog muli. Kung ito man ay pag-urong ng lupa sa 1 inch o ang ganap na panimulang sagradong kamao, lahat sila ay pinagkadalubhasaan ni Patrick Ivory. Gayunpaman, ang agwat sa kanilang mga kaharian ay nagpahirap kay Adonis Williams. Ilang mabibigat na suntok ang natamo ng kanyang katawan, at napuno siya ng dugo. Boom! Hinawakan ni Patrick Ivory ang isang kamao ng apoy at sinira ito kay Adonis Williams mula sa himpapawid.
Si Adonis Williams ay agad na nadurog sa lupa, ang kanyang mga buto ay nabali sa maraming lugar, at sa hindi matiis na sakit. Master Williams. Mabilis na tumakbo si Edward Green kay Adonis Williams para subukang hilahin siya palabas. Pero bago pa niya magawa, sinampal na siya ni Patrick Ivory. Adonis Williams, bagamat may 3-realm gap sa pagitan natin, medyo nagulat ako na kaya mong kumapit ng napakatagal, malamig na sabi ni Patrick Ivory. Pinilit ni Adonis Williams na tumayo. Bahagyang nanginig ang mahina niyang katawan na parang hindi na siya makatayo. Malamig na sumangot si Patrick Ivory, hindi pa rin patay. Hindi sumagot si Adonis Williams. Nababalot ng malamig na pawis ang mukha niya. Ang Patrick Ivory na ito ay tumuntong lamang sa Grandmaster ng 8th rank at maaari lamang gamitin ang tungkol sa 60% ng kanyang kapangyarihan, sabi ni Adonis Williams sa kanyang sarili. Kung ito ay isang matandang 8th grade Grandmaster, matagal nang namatay si Adonis Williams. Kapag ang isa ay umabot sa antas ng Grandmaster, ang agwat sa pagitan ng bawat menor de edad na yugto ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Inipon ni Adonis Williams ang kanyang espiritu at muling tumingin kay Patrick Ivory. Sa singkit na mga mata, sinabi ni Patrick Ivory, "Matanda, pagod na akong makipaglaro sa iyo. Mamatay ka na lang." Pagkatapos nito, ipinakita ni Patrick Ivory ang shrunken ground into an inch at agad na nagpakita sa harap ni Adonis Williams. Isang malaking kamao ang mariing damapo sa dibdib ni Adonis Williams. Sa suntok na ito, yumuko ang likod ni Adonis Williams, at ang kanyang mga laman loob ay napinsala ng husto. Master Williams. Si Edward Green, na may mapanganib na tingin sa kanyang mga mata, ay talagang nagtulak sa kanyang panloob na lakas upang aktibong singilin si Patrick Ivory. Ngunit ang lakas ni Edward Green ay masyadong mahina. Pinalipad na naman siya ng sampal ni Patrick Ivory nang hindi man lang siya nahawakan. Nahulog siya sa tabi ni Adonis Williams, walang pinalampas. Ibinuko ni Adonis Williams ang kanyang bibig, sinusubukang magsalita, ngunit sa sandaling bamuka ang kanyang bibig, damaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Ha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Patrick Ivory ang mapahalakhak. Matandang hayop, sa araw na ito sa susunod na taon, pupunta ako upang gunitain ka. Ang mga kamay ni Patrick Ivory ay kumikinang sa isang makinang na liwanag, habang siya ay nakakakuha ng nakakatakot na enerhiya. Oras na para tapusin ito. Si Patrick Ivory ay umungal at pagkatapos ay sinisingil muli si Adonis Williams. Boom! Sa pagkakataong iyon, biglang may sumulpot na kamay at humawak sa kamao ni Patrick Ivory. "Di ba sabi ko ako ang kalaban mo?" Isang boses ang narinig sa tenga ni Patrick Ivory. Kabanata 278. Lumingon siya, only to see Bobby Aguilar standing beside Patrick Ivory. Bagamat ang kanyang aura ay tila napakalmado, ito ay nagdadala ng isang lubhang nakakatakot na presensya, na ginagawang hindi maglakas loob na tumingin sa kanya ng diretsyo. "Ikaw, talagang nakaligtas ka sa makalangit na kapighatian." Ang mukha ni Patrick Ivory ay naging sobrang pangit sa isang iglap. Mabilis siyang nagpumiglas at nagmamadaling umatras ng ilang hakbang palayo. "Ginoo Aguilar!" Excited na sigaw ni Edward Green. Sa kabila ng malubhang sugat, sumugod pa rin siya sa tabi ni Bobby Aguilar. Nanatiling kalmado ang mukha ni Bobby, at bahagyang tumango, sinabing, "Alagaan mong mabuti si Master Williams." "Sige, Mr. Aguilar, kailangan mo ring mag-ingat." Sagot ni Edward. Hindi na umimik si Bobby. Ang karisma ng kanyang buong pagkatao ay tila nagbago ng husto sa isang kisap mata. Pagkatapos, tumingin si Bobby kay Patrick Ivory, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng hindi maipaliwanag na kalmado. Sa kanyang mga mag-aaral, walang nikititing na senyales ng emosyonal na pagbabago. Ang pakiramdam na ito ay para siyang tumitingin sa isang langgam mula sa itaas. Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, ang nagsisinungaling na si Adonis Williams ay biglang namamaos. "You cannot die?" Nagpumiglas si Adonis na magsalita. Tumawa si Bobby Aguilar, "Master Williams, huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay."
Pagkatapos noon, lumingon si Bobby kay Patrick Ivory at sinenyasan ito ng hand gesture. Ang aksyon na ito, walang alinlangan, ay nagpagalit kay Patrick Ivory. Nanlilisik kay Bobby, sumigaw siya, "So what if you made a breakthrough? Beginner level ka lang Grandmaster, sayang lang. At ako ay isang tunay Grandmaster ng 8th rank." Sa katunayan, ang agwat sa lakas sa pagitan ng dalawa ay lubos na makabuluhan. Pero kahit papaano, may biglang naramdaman si Bobby sa puso niya. As if si Patrick Ivory na nasa harap niya ay sadyang hindi karapat-dapat na banggitin, isang maliit na buhay na madaling durugan niya. Wala nang salita, magsimula na tayo. Humalukip-kap si Bobby sa kanyang likuran, naglabas ng isang kahangahangang aura. Patrick gritted his teeth, speaking early, "Fine, since that's the case, papatayin kita." Habang nagsasalita siya, naikuyom ni Patrick ang kanyang mga kamao at muling nag-charge. Isang nakakatakot na momentum ang lumitaw, labis na nagdiin kay Bobby. Nanlamig ang mga mata ni Bobby habang inihagis niya ang kanyang kamao para salubungin ang pag-atake. Boom! Ito ay isang hindi pa naganap na banggaan, na naging sanhi ng pag-ugong ng langit. Naramdaman ang impact ng suntok, biglang nagbago ang mukha ni Patrick Ivory. Naramdaman na lang niyang namamanhid ang kanyang mga kamao, at maging ang kanyang braso ay natama ng malakas na puwersa. Hindi maganda, hindi ko siya hahayaang makalapit. Biglang natauhan si Patrick. Nagmamadaling isinagawa ang shrink and ground into an inch technique, pinalawak niya ang distansya sa pagitan nila. Ang ikinagulat niya ay sa pagkakataong ito, hindi na siya naabutan ni Bobby, bagkus ay tahimik siyang pinagmamasdan mula sa malayo. "Ang lakas ng loob mong maliitin ako." Galit na tinitigan ni Patrick si Bobby. "Babayaran kita ng presyo." Itinaas ni Patrick ang kanyang ulo at nagpakawala ng galit na dagandong. Sa dalawang kamay na nakasuporta sa langit, ang enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay natipon sa kanyang palad. Sa pagtingin sa pamamaraan, ang bibig ni Bobby Aguilar ay kumulo sa isang malamig na ngiti. Nakita na niya ang diskarteng iyon noong ginamit ito ni E.J. Williams, na sinasabing trump card niya ito. Sa kasamaang palad, ang tinatawag na trump card ay nabasag ng kay Bobby Aguilar. Nag-iisang kamao. Kung maaari kong masira ito ng isang beses, maaari ko itong masira sa pangalawang pagkakataon. Malamig na sabi ni Bobby. Sa taas ng langit, galit na umungal si Patrick habang ang disk sa kanyang mga kamay ay lumaki at lumaki, halos hamarang sa araw. "Bobby Aguilar, pumunta ka sa impyerno." Napaungol si Patrick Ivory, at ang higanteng disk sa kanyang mga kamay ay natulak kaagad palabas. Boom! Sa isang napakalaking puwersa, ang disk ay mabilis na durog patungo kay Bobby Aguilar. Sa isang iglap, parang nanginig ang lupa at langit. Bitik. Habang papalapit ang disk, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby ay hindi na nakayanan ang presyon at nagsimulang mahati. Isang hindi gaanong kabuluhan, panoorin habang binabasag ko ito sa isang suntok. Ang mga mata ni Bobby ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang kanyang kamao ay humampas. Ang absolute beginning sacred fist ay namuo sa kanyang kamay sa isang iglap, at ang gintong liwanag ay nagpapaliwanag sa mundo. Boom! Sa wakas, bumangga ang kamao ni Bobby sa disk ni Patrick Ivory. Nagdulot ng matinding pagyanig ang banggaan ng dalawa. Sa hindi kalayuan, naikuyom ni Edward Green ang kanyang mga kamao at tinitigan ng mabuti ang eksena. Maging si Adonis Williams, na nakahandusay sa lupa, ay pilit na iniikot ang kanyang ulo. Pahinga. Sa galit na dagandong ni Bobby Aguilar, ang disk ay talagang nabasag ng direkta. Hindi mabilang na mga fragment ang dahan-daang naglaho sa hangin. Sa ilalim ng langit, bumalik ang lahat sa kalmado. Paanong nangyari ta? Grabe ang pagbabago ng mukha ni Patrick Ivory. Parang hindi siya makapaniwala sa resulta sa harap niya. "Ikaw at ako ay iisang kaharian. Paano mo ako matatalo?" Galit na umungol si Patrick Ivory. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Sasabihin ko sa iyo kung bakit dahil basura ka lang. Kung hindi dahil sa mga pagkakataon ni Master Williams,
baka nanatili kang isang kahabag-habag na basura sa buong buhay mo. Ikaw, kalokohan ang sinasabi mo. Si Patrick Ivory, na nasa bingit ng pagbagsak, ay desperadong umungol kay Bobby Aguilar. Gumawa siya ng mga selyo gamit ang dalawang kamay, sinusubukang gumamit ng isa pang nakamamatay na galaw. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataong iyon. Halos sa isang iglap, naabot na ni Bobby Aguilar ang mukha ni Patrick Ivory. Damn it! Naramdaman ni Patrick Ivory ang panganib at sinubukan niyang tumalikod at tumakbo. Ngunit nang simulan niyang igalaw ang kanyang mga paa, huli na ang lahat. Mahigpit na pinaghigpitan ng heavy falling space ang mga galaw ni Patrick Ivory. Ang kanyang mga binti ay tila nakasabit. Patrick Ivory, kahit ang amo na nagpalaki sa iyo ay pinatay na, nararapat kang mamatay. Umalangaw-ngaw sa tenga ni Patrick Ivory ang malamig na boses ni Bobby Aguilar. Bago pa makapag-react si Patrick Ivory, nabasag na ng kamao ni Bobby Aguilar ang mukha niya. Sa pagpasok sa monastic stage, ang lakas ni Bobby Aguilar ay nagbago ng malaki. Hindi lamang naging kasing lawak ng dagat ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit maging ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas din ng 10-10 beses. Sa isang suntok na ito, na-deform ang buong mukha ni Patrick Ivory, nabasag ang mga buto. Ang sakit, napasigaw si Patrick Ivory ng matindi. Habang sinusubukan niyang tumakas, hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang leeg gamit ang isang kamay. Pagkatapos, sa pag-indayog niya pakaliwat kanan, sunod-sunod na sampal ang damapo sa mukha ni Patrick Ivory. Ito ay purong pisikal na lakas, na nagdulot ng hindi matiis na sakit ni Patrick Ivory. Walang tigil ang tunog ng pap-pap-pap. Kahit si Edward Green sa lupa ay hindi makayanang tumingin ng diretsyo sa malupit na eksenang ito. Ikaw ay walang utang na loob na hayop. Naglakas loob kang patayin ang matandang nagpalaki sa iyo at nagturo sa iyo ng iyong mga kasanayan sa paglilinang. Ninakaw mo ang aking enlightenment tea, naantala ang aking paglalakbay sa capital city. Pagkatapos ng bawat pangungusap, nakatanggap ng sampal ang mukha ni Patrick Ivory. Matapos ang 100 sampal, nawala ang anyo ni Patrick Ivory. Nabasag ang kanyang mga buto sa mukha, at sa pagkawala ng suporta sa buto, bumagsak ang kanyang buong mukha. Boom! Hinawakan ni Bobby Aguilar ang leeg ni Patrick Ivory at marahas na inihagis sa lupa. Isang malaking hukay ang nabasag sa lupa. Si Patrick Ivory ay nakahiga sa hukay, puno ng dugo. Nang sinubukan niyang gumapang palabas, sinipa siya ni Bobby Aguilar sa gulugod. Ang sakit ay hindi maisip, at si Patrick Ivory ay agad na naging baldado. Ang biglaang pagbabago sa sitwasyon ay parang surreal kay Patrick Ivory. Bagamat siya ang nang ibabaw, ilang sandali lang ang nakalipas, nawala na siya ng kakayahang lumaban. Spare me? Nahaharap sa desperadong sitwasyon, natakot si Patrick Ivory. Mapait siyang umiyak, sumigaw ng desperadong, Bobby Aguilar, patawarin mo ako, ayoko mamatay. Ngayon alam mo na ang takot. Sabi ni Bobby Aguilar, pinaikit ang mga mata. Nanginginig si Patrick Ivory, huwag mo akong patayin, ako ay personal na disipulo ni Adonis Williams, mas katulad ng kanyang anak. Pagkatapos, tinawag niya ang direksyon ni Adonis Williams, Guro, iligtas mo ako, ayokong mamatay. Nalito lang ako saglit. Malamig na ngumiti si Bobby Aguilar, paumanhin, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Nang malapit nang ibigay ni Bobby Aguilar ang nakamamatay na suntok, si Adonis Williams, sa hindi kalayuan, ay biglang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Bobby Aguilar, kalimutan mo na ito, hayaan siyang mabuhay. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar, at tumingin kay Adonis Williams. Patawarin mo siya. Master Williams, pinagtaksilan ka niya at gusto kang patayin, at nagsusumamo ka pa rin sa ngalan niya. Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Mahina na ikinaway ni Adonis Williams ang kanyang kamay, tama na, ayoko nang makipagtalo pa. Narinig mo siya, sabi ng amo ko, ayaw na niyang makipagtalo. Patrick,
Natuwa si Ivory, sumisigaw na parang nakatanggap ng patawad. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang huminto ang boses niya. Tumama ang palad ni Bobby Aguilar sa ulo ni Patrick Ivory, na agad na inilabas ang Heaven Swallowing skill. Maaaring napatawad ka na ni Master Williams, ngunit hindi ko pa, kaya mas mabuting mamatay ka na. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kabanata 299. Habang nasa kamay ang Heaven Swallowing skill, ang buong katawan ni Patrick Ivory ay agad na nalanta. Ang panloob na lakas ng Grandmaster ng 8th rank ay dumaloy sa katawan ni Bobby Aguilar sa pamamagitan ng kanyang palad, na umiikot sa kanyang mga meridian. Kinailangan ng isang buong kalahating minuto para ganap na masipsip ni Bobby ang panloob na lakas ni Patrick Ivory. Napaka-komportable niyan. Hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga sa kasiyahan. Sa pagtingin kay Patrick Ivory sa lupa, si Adonis Williams ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Ibinuko niya ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Master Williams, nakuha niya ang nararapat sa kanya, at nagpakita na ako ng awa. Sumulyap si Bobby kay Adonis Williams at mataimtim na sinabi. Sa katunayan, dahil hindi nilalamon ni Bobby ang kanyang divine sense, iniligtas na niya ito. Ikinaway ni Adonis ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Hindi na nagsalita pa si Bobby. Binuhat niya sina Adonis at Edward Green at tumalikod na para umalis. Sa pamamagitan ng paglamon sa panloob na lakas ni Patrick Ivory, medyo nabayaran ni Bobby ang pagkawala ng Enlightenment Tea. Siyempre, kumpara sa Enlightenment Tea, ang isang Grandmaster ng 8th rank ay wala talaga. Sa pagbabalik, personal na ginamo ni Bobby ang mga sugat nina Adonis at Edward. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang kanilang mga pinsala, at sapat na ang ilang araw na pahinga. Sa mga sumunod na araw, pinili ni Bobby na itago ang sarili. Sinipsip niya ang chi mula sa Bergerac Province, na nagpapalusog sa kanyang katawan. Sa lakas ng loob ni Patrick Ivory, naramdaman pa ni Bobby na nahawakan na niya ang boundary ng Grain Avoidance Stage 2nd Layer. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay gumaling na ang mga pinsala ni Master Williams. Kumatok siya sa pinto ni Bobby at saka pumasok. Umupo si Adonis sa tabi ni Bobby at bumulalas, hindi ko inaasahan na pagkatapos mong makapasok sa Master Level, madali mong madudurog ang isang Grandmaster ng 8th rank. Hindi ito naririnig. Mataimtim na sinabi ni Bobby, hindi iyon nagpapatunay ng anuman, at bukod pa rito, iba ang landas na tinatahak ko sa iyo. Gaya ng sinabi ni Bobby, kakapasok lang ni Patrick Ivory sa ranggo ng Grandmaster ng 8th rank at hindi niya mailabas ang lahat ng kanyang lakas. Bukod dito, si Patrick Ivory ay wala na sa kanyang tuktok sa oras na iyon. Kung hindi sana ganoon kadaling nanalo si Bobby. Narinig ko ang landas ng paglilinang, mataimtim na sabi ni Adonis. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumingin si Bobby kay Adonis. Sa katunayan, hindi naisip ni Bobby ang pagitan ng dalawa. Dahan-daang paliwanag ni Adonis, ang mga martial artists ngayon ay talagang mga cultivator ng nakaraan, kaya lang after generations of inheritance, unti-unti na silang nawala. Sa madaling salita, ang panloob na lakas na nilinang ng mga martial artist ngayon ay isang mahinang bersyon ng mga cultivator. Bahagyang tumango si Bobby, gaya nga ng sinabi ni Adonis, may mga pagkakaiba nga sa kanilang dalawa. Master Williams, paano ko masusukat ang pagkakapantay-pantay sa larangang ito? Nagdududang tanong ni Bobby. Sumulyap si Adonis sa kanya at sinabing, walang gaanong pagkakaiba sa antas ng paghahati sa pagitan ng mga cultivator at martial artist, kaya lang. Mas mataas ang kalidad ng mga chi cultivator na umaasa, kaya natural na naiiba ang epekto. Kung may partikular na pagkakaiba, ito ay tungkol sa isa o dalawang maliliit na kaharian. Isa o dalawang maliliit na kaharian. Kaya, sa normal na pagsasalita, makakalaban lang ni Bobby ang isang Master of the 3rd rank. Ngunit ngayon, si Bobby ay hindi matatalo sa kanyang mga kapantay. Kahit laban sa maraming Grandmaster, si Bobby ay may kapangyarihan pa ring lumaban. Siyempre, lahat ay may iba't ibang talento, sabi ni Adonis.
Kahit na sa loob ng parehong kaharian, ang puwang sa lakas ay hindi mailalarawan. Bahagyang tumango si Bobby. Gaya ng kasabihan, ang pakikipaglaban sa mga kaharian ay ang pangunahing kakayahan ng isang henyo, at hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Kung gaano karaming mga kaharian ang maaaring tumawid, sino ang makapagsasabi? Sa paliwanag ni Adonis, halos naintindihan ni Bobby. Tara, kain na tayo, tumayo si Adonis at sinabing. Pumayag naman si Bobby, at saka pumunta sa dining room kasama si Adonis. Ang pamilya Williams ngayon ay tila malungkot. Maging ang mga pagkain ay personal na inihanda ni Adonis. Ito ay isang garapon ng masarap na alak na nakolekta ko sa loob ng 30 taon. Kumuha si Adonis ng isang garapon at nagsali ng isang tasa para kay Bobby at Edward bawat isa. Sa isang subo ng alak, agad na naramdaman ni Bobby ang init na kumakalat sa kanyang tiyan. Masarap na alak. Sincere na puri ni Bobby. Medyo mayabang na sinabi ni Adonis, sa mga taong ito, ang pinakamayabang kong pag-aari ay Enlightenment Tea at itong garapon ng masarap na alak. Kung hindi ko nawala ang Enlightenment Tea, hinding-hindi ko na inilabas itong garapon ng alak. Hindi napigilan ni Bobby na matawa, isa pang tasa. Pagkatapos ng 3 tasa, malinaw na naramdaman ni Bobby ang bakas ng chi na nakapaloob sa alak. Kahit napakapino nito, medyo nagulat pa rin ito kay Bobby. Mukhang mas maganda ang kapaligiran 30 taon na ang nakalipas kaysa ngayon, naisip ni Bobby sa sarili. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Bobby. Master Williams, 3 araw na ba? Tanong ni Bobby na nakakunot ang noo. Natigilan si Adonis at saka tumango, tama, pang-4 na araw na mula noon. Hinawakan ni Bobby ang kanyang baba at ngumisi, 4 days. Hindi pa dumarating ang mga halamang gamot ni Chaim Tate, parang kailangan ko pang bumisita. Hindi alam ni Chaim Tate na buhay pa si Bobby. Nang makita niya si Bobby sa Baguio, napagpasyahan niya na si Bobby ay tiyak na mapapahamak. Kaya, diretso siyang bumalik sa Peach Blossom City, 100 kilometro ang layo, sa araw na iyon. Gusto mo talagang hanapin si Chaim Tate? Mataimtim na tanong ni Adonis. Ngumisi si Bobby, tama lang na magbayad ng utang, at bukod pa, maraming alamat sa Peach Blossom City, at gusto ko talagang makita ito para sa sarili ko. Ang Peach Blossom City ay gumawa ng 3,000 taong gulang na divine medicines. Ang mga daang taong gulang ay natagpuan bawat taon. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit napakaraming stock ni Chaim Tate. Bobby, pag-isipan mong mabuti. Chaim Tate can have so many herbs without being monopolized, which means he must have strong bakang, mataimtim na sinabi ni Adonis. Tumango si Bobby, Master Williams, siguraduhin mo, may sarili akong mga plano. Sa puntong ito, inanyayahan pa ni Bobby, Master Williams, sumama ka sa akin, ito ay isang magandang paraan para malinisan ang iyong isipan. Gayunpaman, umiling si Adonis at tumanggi, hindi, mananatili ako dito. Nang makita ito, hindi na nagpumilit si Bobby. Noong araw na iyon, umalis si Bobby sa Bergerac Province kasama si Edward at dumiretso sa Peach Blossom City. Sa oras na ito, si Chaim Tate ay nasa kanyang bodega na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Kung titingnan ang yaman na naipon niya sa mga nakaraang taon, hindi napigilan ni Chaim Tate na makaramdam ng tagumpay. Guro, dumating na ang 3 Grandmaster na hiniling mong imbitahan namin, lumapit ang isang disipulo at sinabi. Ngumisi si Chaim Tate, no need, let them go back. Patay na si Bobby, hindi na kailangan ng tulong nila. Siya nga pala, tandaan na bigyan ng bawat isa sa kanila ng 100 taong gulang na damo bilang paghingi ng tawad. Tumango ang alagad, oo, guro. Sa puntong ito, tila may naalala ang disipulo at nagpatuloy, guro, huwag kalimutan ang kaganapan ng Medicine God ngayong gabi sa Divine Alchemist Pavilion. Sinampal ni Chaim Tate ang kanyang ulo at hindi napigil ang magmura, itong si Bobby na ito, halos makalimutan ko ang mahalagang bagay na ito. Kabanata 300. Ang mga halamang gamot ng Peach Blossom City ay halos sikat sa buong bansa. Sa makatuwid, ang Divine Alchemist Pavilion ay nagdaraos ng Herbs Convention taon-taon sa Peach Blossom City.
Kahit na tinatawag itong Herbs Convention, isa talaga itong exchange meeting. Ang mga taong dumalo sa convention na ito ay maaaring makipagpalitan ng mga kayamanan na katumbas ng halaga sa isa't isa. Bilang hari ng medisina, natural na pumapasok si Chaim Tate bawat taon. Pagkatapos, pumunta si Chaim Tate sa bodega para maghanda para sa Herbs Convention ng gabing iyon. Sa oras na ito, sina Bobby Aguilar at Edward Green ay nakasakay sa isang kotse patungo sa Peach Blossom City. Ginoo Aguilar, sa tingin mo ba ay tapat na ibibigay sa atin ni Chaim Tate ang mga halamang gamot? Ungol ni Edward Green habang nagmamaneho. Ipinikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, maaaring magbigay siya, o hindi. Anyway, ngayong kontrolado na ni Bobby Aguilar ang shrunken ground into an inch, makakatakas siya kahit na may problema. Nang pumasok si Bobby Aguilar at ang iba pa sa Peach Blossom City, 7:00 na ng gabi. Maghanap muna tayo ng kainan, sabi ni Bobby Aguilar, hinihimas ang kanyang tiyan. Ang sama ng iniisip ko. Mabilis na tumango si Edward Green. Nakahanap ng restaurant ang dalawa at huminto, pagkatapos ay iniabot ni Bobby Aguilar ang menu kay Edward Green para umorder ng mga pagkain. Makalipas ang halos kalahating oras, nakahanda na ang mga ulam. Ibinaba ni Bobby Aguilar ang mga pagkaing nasa mesa at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Talagang hindi nakakagulat na ito ay Peach Blossom City, ang lahat ng mga pagkaing ito ay talagang may mga halamang gamot sa mga ito, sabi ni Bobby Aguilar. Bumulong si Edward Green, masarap pa ba ang lasa nito na may kasamang mga halamang gamot? Bata, hindi mo naiintindihan ito. Lumapit ang amo, nang marinig ang usapan. Umupo siya sa gilid at nakangiting nagpaliwanag, talagang sukdulan ang pagbuo ng ating Peach Blossom City ng mga halamang gamot. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi lamang nagdudulot ng mga benepisyo sa katawan. Ngunit panatilihin din ang lasa. Bagay na hindi mo mahahanap sa ibang lugar. Nagpahayag ng ilang pagdududa si Edward Green, talaga. Hindi ba't parang ang matandang babae na nagtitinda ng melon at pinupuri ang sarili niyang melon? Hoy, kung ayaw mong maniwala, tikman mo lang. Walang magawang sabi ng amo. Sa bahagyang hinala, kinuha ni Edward Green ang pagkain gamit ang kanyang chopsticks. Well, ang sarap talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Edward Green, at nagsimula siyang kumain ng mataba. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na matawa. Medyo mayabang na sabi ng amo, how about that? Hindi naman ako nagsinungaling sa'yo diba? Nagbiro si Bobby Aguilar, boss, hindi pa niya nakikita ang mundo, huwag mo siyang pansinin. Nako, huwag mong sabihin yan. Ang mga tao mula sa ibang mga lugar na pumupunta sa aming Peach Blossom City ay magkakaroon ng ganitong uri ng pagdududa, at matagal na akong nakasanayan. Kinawayan ng amo ang kanyang kamay. Pagkasabi nito, sinabi ng amo, narito kayong dalawa para sa Herbs Convention, tama ba? Herbs Convention. Nagulat si Bobby Aguilar. Boss, ano ang Herbs Convention? Nagulat na sabi ng amo, hindi mo alam. Ang Herbs Convention na ito ay ginaganap ng Medicine God Pavilion. At bawat taon, ang Medicine God Pavilion ay maglalabas ng isang top-grade na halamang gamot. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Bobby Aguilar, may magandang bagay pala. Matagal na siyang interesado sa Medicine God Pavilion. Hindi niya inaasahan na makakabangga siya sa isang event ng Medicine God Pavilion ngayon. Boss, kailan ito magsisimula? Nagmamadaling tanong ni Bobby Aguilar. Tumingin ang amo sa kanyang relo at sinabing, sa halos kalahating oras. Nang marinig ito, mabilis na hinayla ni Bobby Aguilar si Edward Green at sinabing, tumigil ka na sa pagkain at umalis na tayo. Hindi pa ako nakakain. Ungol ni Edward Green habang nagpupuno ng pagkain sa bibig niya. Sige, pagkatapos nating tapusin ang negosyo, hahayaan kitang kumain ng busog. Nagmamadaling hinayla ni Bobby Aguilar si Edward Green palabas ng restaurant. Tungkol naman sa event na ginanap ng Medicine God Pavilion, natural na engrande ito at halos lahat ng tao sa Peach Blossom City ay alam ito. May tinanong si Bobby Aguilar at nalaman niyang ginanap ang Herbs Convention sa isang lugar na tinatawag na Longevity Village.
Kaya, nagmaneho si Bobby Aguilar sa Longevity Village. Ang Longevity Village, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay sinasabing may average na pag-asa sa buhay na higit sa 100 taon. Maraming mayayamang tao ang pumupunta sa Longevity Village para sa kanilang pagre-retiro. Sa oras na dumating sina Bobby Aguilar at Edward Green, nagsimula na ang Herbs Convention. Ang malaking nayon ay halos naging palengke. Ang mga halamang gamot na matagal nang may edad ay nasa lahat ng dako, at ang mga presyo ay hindi kapani-pani walang mababa. Casual na nakapulot si Bobby Aguilar ng halamang gamot na may bisa ng 50 taon. Boss, magkano ang ibinebenta nitong mga halamang gamot? Tanong ni Bobby Aguilar. Kinaweyan ng amo ang kanyang kamay, isa sa halagang 500,000, mas marami kang bibili, mas maraming diskwento ang makukuha mo. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapabuntong hininga. Ang presyo ay ridiculously mababa. Hindi nakakagulat na si Chaim Tate ay nagbenta ng malaking dami sa Caldwell sa unang lugar, dahil ang Peach Blossom City ay hindi nagkukulang. Ang presyong binili ito ni Caldwell ay, humigit kumulang 1 milyon, tama ba? Sabi ni Bobby Aguilar, hinimas ang baba. Tumango si Edward Green, tama, talagang may itim na puso si Chaim Tate. Speaking of which, kailan natin siya hahanapin? Ngumisi si Bobby Aguilar, huwag magmadali, naniniwala akong tiyak na magpapakita siya sa mga ganoong okasyon. Pagkatapos sabihin ito, dinala ni Bobby Aguilar si Edward Green sa isang masayang paglalakad sa paligid ng Herbs Convention. Ginoo Aguilar, nagkita tayong muli. Nang mga sandaling iyon, isang mapang-akit na boses ang nagmula sa kanilang likuran. Lumingon si Bobby Aguilar at nakitang si Evelyn Norton iyon. Gaya ng dati, siya ay puno ng alindog, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng hindi mapaglabanan na kagandahan, ang kanyang misla na figure ay pumukaw ng pagnanasang yakapin siya. Saktong sasalubungin siya ni Bobby Aguilar, isang pamilyar na boses ang bumungad sa kanya. Ginoo Aguilar, hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Paglingon niya, nakita niya si Reginald Tucker, na kilala bilang Chief of River North's 4 Great Talents. May mapait na ngiti sa mukha ni Reginald, puno ng malisyosong layunin. Siyempre, naramdaman ni Bobby Aguilar ang puot, kaya natawa siya at sinabing, mas maganda ba ang Amy mo? Sa mga salitang ito, napalitan ng galit ang mukha ni Reginald. Pinandilatan niya si Bobby Aguilar, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, salamat sa iyo, mas maganda ito sa mahabang panahon. Ikaw naman, may mas mahabang buhay kaysa sa inaasahan ko. Tumaas ang isang kilay ni Bobby Aguilar, tinatakot mo ba ako? Siyempre hindi, ikaw ang sikat na King of Choiseul, sinong maglalakas loob na banta ka? Sabi ni Reginald na may nakakatakot na ngiti. Matapos ilabas ang mga salitang iyon, tumalikod siya at umalis. Ginoo Aguilar, kung tutuusin, ito ay River North, pinakamahusay na mag-ingat. Humajijek si Evelyn Norton sa likod ng kanyang kamay. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar, salamat sa paalala, Miss Norton. Tumango si Evelyn, basta tandaan mo na tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, lagi akong handang italaga ang sarili ko sa iyo. Ang kanyang mga salita ay hindi maiwasang magpakilabot sa isa. Si Edward Green, nakatayo sa gilid, ay nakadilat ang mga mata, halos maglaway. Habang pinagmamasdan ng papa-actress na figure ni Evelyn, hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang paghaplos sa kanyang baba. Itong Evelyn Norton ay hindi simple, bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Sa huling pagkikita nila, naramdaman ni Bobby Aguilar na si Evelyn ay may likas na alindog na mahirap labanan. Ngayon, na may matalas na mata kaysa dati, naramdaman ni Bobby Aguilar ang kakaibang pang-akit na nagmumula sa kanya. Ang alindog na ito ay hindi lamang nagmula sa kanyang hitsura, ngunit higit pa sa kaibuturan ng kanyang puso, tulad ng isang banal na kahulugan. Reginald, wala kang balak na lumipat kay Bobby Aguilar, di ba? Naabutan ni Evelyn si Reginald at sinabing. Mukhang malungkot si Reginald, ano sa tingin mo? Namilog ang mapang-akit na mga mata ni Evelyn, may bahid ng pang-akit ang boses, sa pagitan ninyo ni Bobby Aguilar, walang matinding puot.
Bakit hindi na lang hayaan para sa kapakanan ko? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Reginald na mapangiti, so, kahit na ang isang mapang-akit na vixen ay may malalamang na sandali,